Hello guys, good morning and good morning po sa ating mga ka-starting po dito sa Pilipinas. Ayan, so for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin malilisen yung tinatawag nating power consumption ng Starlink, no? Kasi as we experience dito sa area namin, medyo malaki yung consumption ng current natin dito sa gamit natin na Starlink, no? Kasi may mga button tayo doon na on na applicable lamang po sa ibang bansa. So today papakita ko sa inyo dito, connected na po tayo dito sa ating Starlink, no? So pinalitan natin ng via satellite. Then punta tayo lamang ng settings. Okay, para ma-double check natin kung naka-connect na nga ba tayo. Okay, meron tayo ditong piso wifi, and of course meron tayo ditong tenda. Then itong home wifi natin, ito yung tenda. Now let's proceed to our Starlink account, kasi doon tayo mag-off ng button, no, na kumakain ng or kumukonsume ng ating kuryente. Okay, punta lamang po tayo ng settings. Then click natin yung settings. Then dito, click natin tong Starlink. Okay, instead of router, click natin dito yung Starlink, kung makikita nyo dyan. Okay, so dito na tayo sa button ng Starlink. So now, kung makikita nyo dyan, yung snow melt. Ayan. So yun po yung pipindutin natin today. Yan po yung isa sa mga kumakain ng power consumption natin, kasi applicable lamang po ito sa ibang bansa na may mga snow, no? Kasi tinutunaw na dito yung snow kapag kung i-on natin yan. So nung pagbili natin to, nakaset na siya ng automatic. So then hinawakan ko yung Starlink plate natin, yung natin na medyo mainit, no? So kaya i-try natin dito into settings niya. Then nakita natin tong snow melting. So dito sa preheat niya, kapag kung i-on mo ito dito guys, sobrang init po ng ating Starlink. So ito ay applicable lamang po sa mga nag-snow, yung matamaan ng snow yung plate o yung dish ng ating Starlink. Ayan. So kapag kung nasa Pilipinas naman tayo, then wala naman tayo ditong snow sa area na yan, so click na natin dito yung off, kasi para maiwasan natin yung consumption ng kuryente natin. Kasi yung Starlink talaga is kahit sa battery ko na 12 volts, I think hindi siya makaabot ng 3 hours, no? Bagong bili yun na battery. So battery ko na 12 volts, then 19 plates per cell. Ang consumption ng battery is tawag dito mga 3 to 5 hours lang. Pero nung gitry ko na iset itong snow melt dito sa off na button, so ngayon umaabot na po siya ng 12 to 20 hours yung battery natin. Nagamit naman po natin itong Starlink. So binabackupan po natin yun ng battery gamit po yung inverter natin, para sa area naman ng Pilipinas minsan nagba-brown out dito. Then sa area kasi namin dito sa Sultan Kudarat, ang brown out dito is minsan nasa 2 times, no? 2 times a day yung brown out, kaya hindi natin maiwasan. So nagbili tayo dito ng Starlink, kasi minsan nare-reset yung ating Starlink. So ayan guys, I hope so may natutunan ka dito sa Starlink natin. Then yun lang guys, punta lamang po kayo dito ng halimbawa, dito na kayo sa Starlink application ninyo, punta lamang po kayo ng settings, ulitin natin. Then dito sa Starlink, click yung Starlink. Then dito makikita nyo yung snow melt dito. Then click yung snow melt na yan, then i-off natin yan. Okay? So para maiwasan po natin yung power consumption, at para maiwasan po natin yung init mismo, kasi mainit na yung panahon, then naka-automatic pa yung pandoon yung Starlink mo, or lalong-lalo na naka-preheat yon. So kawawa naman yung Starlink natin, no? At isa pa, kawawa din naman tayo doon sa billing ng kuryente natin. So yan na muna guys, and I hope may natutunan kayo dito sa video na ito.